Dear Papa Van, ako nga pala si Oliver, 30 years old. Meron akong kaibigan since college na itago na lang natin sa pangalang Alan. Maraming nangyari sa kanyang hindi maganda at ako ang una niyang nilapitan para sabihan. Natagalan nga bago ko nireplyan ang message niya sa akin sa Facebook. Busy kasi akong tao at bihira kong mag-check ng Facebook. Nagtampo pa yan sa akin pero hindi ko na lang inintindi. Kasi alam ko naman na mabigat ang pinagdadaanan niya. Nakiusap siyang makipagkita sa akin agad-agad pero hindi ko rin napagbigyan. Nagpaliwanag na lang ako kunwari. Kaso sininya lang ako at alam kong sumama ang loob niya. Masyado ko nang kilala si Alan kaya alam kong malaki ang tampo niya sa akin. Hinayaan ko muna siya dahil marami akong kailangang ayusin sa trabaho. Alam ko noon na kapag pinabayaan ko siya ng ilang araw ay siya rin ang kusang magpaparamdam. Ganun ang ugali ni Alan. Lalo kapag meron siyang kailangan. At hindi naman ako nagkamali roon. Nagparamdam siyang muli at nakiusap na kung pwede raw ay magkita kami. Inayos ko ng schedule ko para makapagbigay ako ng oras sa kanya. Pinapunta ko na lang siya sa bahay. Kaya lang sinabi niyang wala raw siyang pamasahe. Kaya ako ang nag-book ng sasakyan niya papunta sa akin. Pagkakita ko sa kanya noon ay nakaramdam ako ng bigat sa dibdib. Pinagtimpla ko siya ng maiinom at saka hinintay magkwento. Inamin niyang hiwalay na sila ng girlfriend nitong si Cecil. Last month pa raw siya iniwan kaya puro kadramahan ang post niya sa social media. Paraan niya raw yun. Baka sakaling mamiss siya ng ex niya. Kaso, hindi ito umepekto. Kwento niya, may nakamabutihang ibang lalaki sa trabaho si Cecil. Sunod nun ay iniwan na siya at sumama na sa bago. After ng breakup ay natanggal na rin siya sa work niya. Puro kamalasan na, di ba? Pabirong anya. Mas interesado ako kung bakit ka natanggal sa trabaho mo. Anong nangyari? Alalang tanong ko. Nakakayamang aminin pero may nagawa kasi akong mali. Naglalabas kami dati ng mga furniture sa shop ng mga katrabaho ko. Saka namin binibenta sa mga kakilala namin sa kalahating presyo. Sagot niya. Ang laking pagkakamali daw yon. Pero nagawa lang daw niya yon dahil sa pangangailangan ni Cecil. Dahil nga buntis ito. Natakot siyang baka di matustusan ang pangangailangan ni Cecil. Swerte pa nga niya dahil hindi siya pinakulong ng boss niya. Marami rin kasing utang na sahod sa kanya yung boss niya. Kaya nagkapatawaran na sila at hindi na umabot sa demandahan pa. Yun ang dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay ni Cecil? Tanong ko. Oo. Nagalit talaga siya eh. Kaya siguro siya nakunan. Na-depress siya after noon. Tapos, nanlamig na sa akin. Sinubukan ko namang ayusin yung relasyon namin pero nakipagmabutihan na siya sa katrabaho niya. Iniwan ako. Inamin naman niya bago siya umalis. Malungkot niyang saad. Malaking pagkakamali yung nagawa ko sa kanya. Ako ang unang sumira ng tiwala at relasyon namin nung nagnakaw ako sa trabaho ko. Dagdag pa ni Alan. Bilang kaibigan ay pinalakas ko ang loob niya na makakabawi rin siya. Hindi man agad-agad pero makakabawi rin siya sa lugmok na dinaranas niya. Nagawa ko ring magbigay ng pera para makapagsimula ulit. Kaso, tinanggihan niya ito. Kung maaari raw ay mas kailangan niya ng matutuluyan at makakasama. Pumayag naman ako dahil mainam din kung may kasama siya para hindi siya makaramdam ng lungkot. Bukas naman ang bahay ko para sa kanya.
Hindi ko natanggihan si Alan dahil malaki ang naitulong niya sa akin nung nag-aaral pa lang kami sa kolehiyo. Siya ang unang naging kaibigan ko at nakasama ko. Nahirapan akong mag-adjust sa college dahil nga laking probinsya ako at malayo ako sa pamilya ko para makapag-aral sa Manila. Si Alan ang nakasama ko sa tuwing nalulungkot ako dahil namimiss ko ang pamilya ko. Si Alan ang nakasama ko sa tuwing nagkakaroon ako ng problema sa grades ko. Tinulungan niya akong makapasa sa huling sem namin sa kolehiyo dahil naging alanganin ang mga grado ko. Pinagtiisan niya akong turuan na naging dahilan para mapabayaan na niya ang sarili niyang grado. Dahil sa pagtulong niya nun sa akin, siya naman ang bumagsak at na-delay na makapagtapos. Nakonsensya naman ako, kaya pinangako ko sa kanyang tutulungan ko siya balang araw sa anumang paraan. Sumabay pa ang problema niya ngayon sa trabaho at relasyon niya kay Cecil. Wala na siyang malapitan noon at alam kong ako ang kailangan niya. Kaya hindi ako nagdamot sa kanya. Pinapasok ko siya sa bahay para magbalik ng utang na loob. Sa mga unang araw na nakasama ko siya, nakita ko talaga ang matinding lungkot at pagkabagsak niya. Sinubukan ko siyang pasayahin at kausapin pero madalas ay nagkukulong lang siya sa kwarto para mag-cellphone. Naawa man ay hinayaan ko na lang siya dahil baka yun din ang prosesong kailangan niya para makamove on sa mga nangyari sa kanya. Hindi pa siya nakakakuha ng trabaho dahil gusto lang talaga niyang magkulong at magtago sa lahat. Lalo na sa kanyang problema. Naintindihan ko naman siya dahil kahit siguro ako ay ganun din ang gagawin kapag nakaharap ako ng ganung klaseng mga problema. Isang gabi noon ay narinig ko siyang kausap niya si Cecil. Ngunit hinayaan ko na lang baka na-miss niya. Natanong ko rin kung nangangamoy balikan na ba. Kaso, mukhang negative raw. Dahil naalala ni Cecil ang kapalpakang ginawa niya sa trabaho. Dahil dito ay nagawa ko naman siyang pagpayuhan. Na mas magandang dumistansya na lang muna siya. Hindi nakakatulong kung lumalapit siya at naaalala pa ang ginagawa niya. Ako rin naman naaalala ko pa rin yung panloloko niya sa akin. Sabat niya. Kaya nga di mo na dapat kayo magkausap o magkita. Space lang kailangan para malaman nyo kung kakailanganin nyo ang bawat isa balang araw. Tugon ko. Galing magbigay ng payo Talk to Papa Yern? Pabiro niyang tanong. Natawa lang ako sa tanong niya pero nahawa lang din kasi ako sa mga pagbibigay ng pagpapayo pag nakikinig ako sa radyo. Dagdag niya, pwede na rin daw ako mag-apply ng DJ sa radyo. Nag-uusap kami noon habang kumakain ng pizza at beer. Habang nanonood ng TV. Nang nagpasalamat sa akin si Alan. Kung wala raw ako ay baka hindi na niya alam ang gagawin niya. Nagpasalamat muli siya sa akin habang kumakain. Konting pangunawa lang daw muna dahil sa hindi pa siya nakakabangon. Nagbalik lang kami sa college days namin ng ilang taon din kaming nagkasama sa dorm. Masaya akong nakikitang tumatawa ng muli si Alan. Ganyan nga, tumawa ka. Kailangan mo yan para makalimot. Puna ko. Salamat Oliver. Makakabawi rin ako sa'yo. Nakangiting sambit niya. Saka mo na isipin niyang pagbawi sa akin. Bumawi ka muna sa sarili mo. Iyan ang kailangan mo ngayon. Dagdag ko habang kumakain. Nakita ko sa kanya na nakakangiti na siyang muli kahit konti. Natuwa ako na di na niya kailangang magkulong muli sa kwarto tulad ng dati. Nakiusap din siya sa akin na wag muna naming pag-usapan ang problema niya, lalo na si Cecil. Nasabi rin niya na kung sakali mang may mabalitaan ako kay Cecil, ay wag ko na raw muna sasabihin sa kanya dahil baka magmakaawa lang daw siyang bumalik sa babaeng yun. Tumango na lang ako para ipakita sa kanya na naiintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Pinagpatuloy namin ang
panonood kahit inaantok na ako dahil nakita kong nakatulong yun sa kanya para makalimot kahit konti. Nakatulong din naman si Alan sa akin. Hindi ko lang magawang sabihin sa kanya pero malungkot rin kasi ang buhay ko na mag-isa lang sa bahay. Wala naman akong mapagsabihan dahil nahihiya akong aminin noon ang kinakaharap ko. Panalo na rin sa akin noon ang pagstay ni Alan kahit papano. Dahil may nakakausap na ako kapag nasa bahay ako. Ilang taon na rin akong walang naging karelasyon dahil wala namang pumapatol sa panliligaw ko. Ang pamilya ko naman noon ay nasa probinsya at bihira akong makauwi dahil nga madamot sa leave ang trabaho ko. Kaya naman, sinikap kong magpakasaya ng mag-isa. At nung dumating si Alan, aaminin kong nabawasan na ang lungkot ko. Masarap din naman pala yung may nakakasama ka lalo na sa mga panahong pakiramdam mo ay ubos ka na. Nagtagal pa nga ng ilang buwan si Alan sa bahay. Hindi pa rin siya nakahanap ng trabaho. Naawa ko sa kanya kapag umuuwi siyang malungkot dahil di naman siya natanggap sa mga inaplayan niyang trabaho. Sinubukan kong pagaanin ang sitwasyon niya sa pamamagitan ng pag-aaya sa kanyang lumabas para mag-inom. Pero lagi niya akong tinatanggihan. Nagbalik siya sa pagkukulong sa kanyang kwarto. Pinabayaan ko naman siya dahil yun nga marahil ang proseso niya. Isang araw, napagod na siya sa ganung buhay kaya unti-unti ay nagbalik na siya sa pagpapasigla sa sarili niya. Lumabas na siyang muli para mag-jog o kaya naman ay para lang magpahangin. Natuwa ako sa napapansin kong pagiging positive niya. Nag-apply siyang muli sa mga trabaho pero di pa rin siya tinanggap. Hindi na nga lang siya na down sa mga pagkakataong di siya nakakakuha ng trabaho. Masaya ako sa nakita kong improvement sa kanya. Kaya lang may napansin din akong iba. Hindi ako natuwa na napansin kong makalat siya sa bahay. Malinis kasi akong tao pagdating sa katawan at sa bahay. Alam din niya yon kahit nung college pa lang kami. Nung una nagliligpit pa siya ng mga kalat pero nung tumagal na hindi na. Hindi ko naman siya magawang sabihan kasi napangunahan na ako ng hiya. Natakot din ako na baka masamain niya o kaya ay bigla na naman siyang ma-down. Hanggang isang araw, hindi ko na talaga kinaya pa ang pagiging marumi niya sa bahay kaya sinubukan ko na siyang paringgan. Napagsabihan ko siya pero parang wala lang sa kanya. Kaya hindi ko nagawang sabihin ng diretso kay Alan ang concerns ko. Akala ko ay madadaan ko siya sa pagpaparinig. Pero nagkamali ako. Wala na akong nagawa nung pumasok na siya sa kwarto niya para umidlip. Naalibadbaran ako sa itsura ng bahay dahil laging makalat at ako na lang lagi ang naglilinis. Para akong may kasamang bata noon na pasaway. Nilinis ko ang ref at saka hinugasan ng mga pinagkainan ni Alan sa lababo. Nagwalis rin ako at saka inayos ang basurahan namin para di mangamoy. Nainis na ako pero pinakalma ko lang ang sarili ko dahil ayokong magpadala sa emosyon ko. Nung mga sumunod na araw, ganun pa rin ang nangyari. Kaya nanawa na akong magparinig. Ako na lang ang naglinis dahil alam kong wala akong mapapala sa kanya. Tinutulungan ko na siyang maghanap ng trabaho para makabangon na siya at makatulong para mapabilis ang pag-alis niya sa bahay ko. Nakakuha naman siya ng trabaho at natuwa ako hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Pakiramdam ko noon ay yun na ang paraan para mapaalis ko siya at muling masolo ang bahay ko. Kaya lang kinausap niya ako at sinabing hindi pa siya ready na umalis ng bahay. Kulang pa raw kasi ang sahod niya. Nadismaya ako pero sinabi ko sa kanya na ayos lang kahit sa totoo lang hindi naman. Naintindihan ko rin naman siya dahil hindi pa kaya ng sahod niya ang magsolo. Kaya naman tiniis ko pa siyang makasama.
Ang hiniling ko na lang sana mag-abot siya kahit magkano para pandagdag ko sa mga bayarin sa bahay. Hindi na kasi biro ang gastos ko noon dahil dalawa na kaming binubuhay ko. Nabawasan na nga ang naibibigay ko sa pamilya ko dahil mas marami ang napupunta kay Alan. Kaya naman isang araw, nilaksan ko na ang loob ko para humingi ng konting ambag sa kanya sa mga bayarin sa bahay. Kinausap ko siya tungkol sa mga bills. Baka sakaling makaramdam ito at tulungan ako kahit papano. Kaso, babawasan na lang daw niya ang panonood dahil sumasakit naman na raw ang mata niya. Wala namang mali doon dahil alam kong libangan niya lang ito. Inakala kong makukuha niya ang punto ko. Kaso, hindi pala. Kaya diniretso ko na siya. Baka naman pwede mag-ambag ka kahit konti sa kuryente. Nabibigatan kasi ako sa bayarin. Saka humihingi na rin kasi ng extra yung nanay ko para sa gastusin nila sa probinsya. Pakiusap ko sa kanya. Naku, sabihin mo sa nanay mo na mahirap ang buhay rito sa Maynila ngayon kasi nagtaasan lahat ng bilihin. Sigurado, maiintindihan ka niya. Sagot niya na, kinagulat ko. Kahit anong pagpapaalala niya sa akin na hindi ko responsibilidad ang magulang ko hindi ko siya pinakinggan. Pinakiusapan ko pa rin na baka pwedeng mag-abot na lang siya kahit konti sa kuryente para makabawas sa bigat ng babayaran ko. Kaso nakiusap naman siya na kahit sa internet na lang siya mag-aambag dahil may panggagastusan siya. Gusto kong magalit sa narinig ko. Kaso nagpigil na lang ako. Dahil may balak raw siyang magbakasyon at deserve niya naman daw ito. Ang dami na raw nangyari sa kanya sa taong ito. Kaya kailangan niya ring huminga. May nahanap daw siyang tour package sa Palawan at pinagmamayabang niyang sobrang mura. Kaya ito raw ang pinag-iipunan niya. Advice ko pa kahit sa malapit na lang muna sana siya. Kaso, mas gusto niya raw sa Palawan para makamove on. Napailing na lang ako sa usapan namin ni Alan. Hindi na naman ako nanalo. Alam kong mahina ako sa komprontasyon kaya nagpatalo na lang ako. Saka alam ko naman na kahit anong sabihin ko noon ay hindi rin naman siya mag-aabot. Kaya hinayaan ko na namang muli na makatakas siya sa pagbabayad. Nagpaalam akong papasok sa kwarto pero bago pa man ako makalakad binili na niya akong maggrocery dahil paubos na raw ang kape, sabon at shampoo namin. Mas lalo akong nainis dahil siya ang madalas na nakaubos noon samantalang pag ako ang gumagamit hanggat maaari ay tinitipid ko. Gusto ko nang sabihin noon na siya na lang ang bumili ng sarili niyang shampoo at sabon dahil personal na gamit naman yun. Pero hindi ko na lang sinubukan dahil alam kong sa akin din ang balik noon. Pumasok na lang ako sa kwarto at napasuntok sa aking unan. Nainis na kasi ako na parang wala siyang kusa sa mga gagawin at babayaran sa bahay. Alam kong nakatulong din siya sa lungkot ko pag nag-iisa. Pero sa tuwing nakikita ko na siyang pakalat-kalat sa bahay, ay naaalibadbaran na ako. Kapag naaalala ko noon ang mga kalat niya at pagiging kuripot, nagagalit talaga ako. Hindi ko siya basta-bastang mapapaalis noon ng bahay dahil maliit pa ang sahod niya. At nakukonsensya naman akong ipagtabuyan siya dahil magkaibigan kami. Kaya lang, umabot na ako noon sa puntong ayoko na talaga siyang makasama sa isang bahay. Tinalo pa niya ang pamilya ko sa pagkuha ng pera sa akin. Itinulog ko na lang ang galit ko kay Alan at hiniling na sana pagkagising ko ay matauhan na siya. Hiniling ko na sana pagkagising ko ay tubuan na siya ng hiya sa katawan niya. Hiniling ko na sana pagkagising ko ay wala na siya. Pinalipas ko pa ang ilang buwan para makita kung may pagbabago sa ugali ni Alan. Kaso hindi na yun nangyari pa. Nagsayang lang ako ng tiwala ko sa kanya dahil nga mas lumala pa ang ginagawa niyang pang-aabuso sa kabaitan ko.
Hindi ako natuwa lalo nang mapansin kong nakakabili na naman siya ng mga luho niya. Nakabili siya ng mga laruan at mga pagkaing tinatago niya sa kwarto niya. Masama man pero nasilip ko minsan ang kwarto niya nung umalis siya para makipag-inuman. Nainis ako dahil nauubos ang pera ko kabibili ng pagkain namin. Samantalang nagagawa pa pala niyang magtago ng pagkain sa akin. Inuubos niya ang mga alak ko nun sa ref. Pero meron naman pala siyang sariling stock sa kwarto niya. Nakabili pa siya ng mini ref na pinaglagyan niya ng mga yon. Doon ko na rin nalaman na meron na pala siyang bagong trabaho na mas mataas ang sahod kesa sa akin. Based sa payslip na nakakalat sa mesa niya. Doon ako nawalan ng gana sa kanya. Naisip kong sobra na talaga yung ginagawa niya. Iniaasa na niya sa akin ang lahat samantalang kaya naman pala niyang buhayin ang sarili niya. Hinintay ko siyang makauwi ng bahay after ng inumang pinuntahan niya. Hindi na ako makapaghintay na makausap siya dahil gusto ko na talagang ilabas lahat ng sama ng loob ko. Handa ko na rin siyang paalisin noon kung sakaling hindi siya makipag-compromise sa akin sa mga bayarin sa bahay. Hindi ko naman balak sabihin sa kanya yung mga natuklasan ko sa kwarto niya. Gusto kong siya na mismo ang kusang magbanggit noon sa pag-uusap namin. Nalaman ko rin na lumipat na siya ng work niya dahil mababa na raw ang kanyang sahod. Triple na raw sa dati niyang kinikita ang sinasahod niya sa bago. Kaya kinuha ko ng pagkakataon yun para hiritan siya na baka pwede na siyang mag-ambag kahit sa upa at kuryente na. E di makakapag-ambag ka na niyan sa gastusin sa bahay? Pasimpleng biro ko. Ano pare, sabi ko nga sa'yo, kailangan ko munang mag-adjust. Alanganin pa niyang sagot. Mukha namang nakapag-adjust ka na eh. Nakakalabas ka na, tapos nakakabili ka na rin ng alak. Baka naman pwede, kahit magkano lang eh, mag-ambag ka sa upa at kuryente. Giit ko. Nag-iba na rin ang aura niya. Nagtataka siya kung bakit pati raw sa upa ay damay na siya. Dati kuryente lang naman daw ang hinihingi ko. Sinabi ko kung magkano ang babayaran ko sa kuryente namin. Sinita ko rin siya dahil siya pa ang may ganang magreklamo samantalang kung tutuusin ay siya naman ang malakas gumamit ng aircon. Halos magdamagan. Samantalang ako, electric fan nga lang. Ang sa akin lang, kaya mo naman palang bumili ng mga ganong gamit eh. Bakit di ka marunong mag-abot kahit magkano? Pambabar ako. Kahit magkano lang? O sige, 1K lang iaabot ko ha. Ikaw na nagsabi niyan. Saad niya. Nagdabog papasok ng kwarto si Alan. Nagpatugtog din siya ng malakas na music. Naramdaman kong yun na ang simula ng pagbabago ng pagkakaibigan namin. Nakadagdag siguro sa pagiging sensitive niya ang alak na nainom niya. Umaasa ako noon na kinabukasan magiging ayos na siya at ma-realize na niya ang mali niya. Hinayaan ko muna siya at natulog na rin ako. Kinabukasan, maagang umalis si Alan at nung tiningnan ko ang mesa kung saan niya pinangakong ipapatong ang 1K na ambag niya ay wala naman akong nakita. Napakamot na ako ng ulo at hinayaan na lang. Inisip ko na lang na baka nakalimutan niya lang iwan. Kaya lang, lumipas na ang ilang araw pero di man lang niya naalalang iwan ang 1K kahit saang parte ng bahay. Iniwasan na rin niya ako at wala na rin akong lakas ng loob na kausapin siya dahil baka mas lalo lang kaming magtalo. Ako tuloy ang nakonsensya sa inasta ko nung sa pilitan ko siyang pinag-ambag. Sinubukan kong makipaglapit muli sa kanya pero di na niya ako kinakausap. Hinayaan ko na lang ulit at humanap na lang ako ng tiyempo kung kailan siya pwedeng makausap. Sumapit na naman ang bayaran ng bahay kaya naman nilapitan ko na siya. Naglakas na ako ng loob na humingi ng ambag sa kanya sa upa dahil nangangailangan ang pamilya ko ng pera. Sa pagkakataong yon, ay hindi ko na nagawang tanggihan pa ang pamilya ko sa hinihingi nila. Ginamit kong dahilan yon para napilitan si Alan na mag-ambag. Binalak ko na rin humingi
Binalak ko na ring humingi ng hati niya sa lahat ng nagagamit niya sa bahay, kahit yung panligo at pagkain na lang. Nung dumating siya kinagabihan ay napansin kong malungkot siya. Alam at ramdam ko noon na may nangyaring di maganda, kaya naman nilapitan ko na siya. Dahil sa nangyaring yun ay naging cold ang pakikitungo ni Alan. Nagawa ko siyang pakiusapan dahil sa tumawag si nanay at kailangan nila ng tulong. Na-short din kasi ako kaya nakiusap ako na baka pwedeng makihati na siya sa upa since may trabaho naman na siya. Wala na akong trabaho. Umalis na ako ron. Galit niyang sagot sa akin. Ha? Bakit ka umalis? Pagtataka ko. Inunahan ko na. Narinig ko kasi na balak akong tanggalin eh. Ilang beses lang naman akong na-late sa trabaho. Pero kung umasta sila, kala mo nakapatay na ako ng tao. Dagdag niya. Ang lakas pa ng loob na sabihing babalik na lang daw siya sa dati. Magkukulong na lang sa kwarto. Ganung wala naman siyang ambag sa akin dahil sa nangyari. Na-hold din daw ang sahod niya at kailangan pa ng clearance bago makuha ito. Ayaw niya na raw munang asikasuhin dahil galit pa siya at pera lang naman daw yun. Ang hindi ko lang din nagustuhan ay nang sabihin niyang isang lako na lang daw muna yung refrigerator kung kailangan ko raw ng pera. Pumasok na lang ako sa banyo para maglinis. At parang ewan na ako na kinakausap na ang sarili ko. Kung paano na kaya to? Hanggang sa naisip kong tawagan na lang si Cecil na ex niya. Sinagot naman niya ang tawag ko at nagkamustahan na rin. Nabanggit kong nakatira si Alan sa akin. Alam daw yun ni Cecil dahil pinagmamayabang daw ni Alan sa kanya nung gusto niyang makipagbalikan. Inamin kong hindi ako okay at may problema ako. Naramdaman ko noon na tila handang makinig sa akin si Cecil. Nang ikwento ko sa kanyang lahat, ay nagulat ako sa sinabi niyang nakarelate daw siya. Mula nung magsama kami, ganyan na yan. Kahit before pa siya matanggal sa trabaho niya, ako nang sumusuporta sa kanya. Anya. Saan niya dinadala ang pera niya? Tanong ko. Sa luho. Kaya nga ako nakipaghiwalay sa kanya eh. Dati ko pa gusto makipaghiwalay kaya lang nabuntis niya ako. Wala akong choice. Nakunan ako tapos nasaktuhan pang natanggal siya sa trabaho. Kaya yun na rin ang ginamit kong chance para makawala sa kanya. Dagdag niya na naramdaman ko rin ang gigil. Hindi niya naman daw pinagpalit si Oliver. Ginawa niya lang palusot yun kasi ayaw pa rin ni Oliver na makipaghiwalay. Kaya dun pa lang daw siya nag-let go. Kaya klaro na rin sa akin ang pangyayari dahil sa eksplanasyon ni Cecil. Gusto sana kitang kausapin dati tungkol sa kanya. Wawarningan lang ba? Kaso ayaw ko namang magmukhang naninira. Saka kapag nalaman mo yung totoo sa akin, baka aksidente mong masabi kay Alan. Mas lalo lang siyang magpupursiging makipagbalikan sa akin. Ayoko na talaga. Sakit ng ulo ko sa kanya. Ani Cecil. Halos lahat ng sinabi kong problema ay tugma sa mga sinabi ni Cecil. Humingi ako ng payo kung anong gagawin ko sa kanya. Payo niya ay kung pwedeng paalisin na raw siya. Natawag pa nga niya itong linta. Magiging kawawa lang daw ako. Natapos ang usapan namin ni Cecil. Lumabas muna ako saglit ng bahay para makapag-isip-isip sa mga pinayo niya sa akin. Minsan gusto ko na lang sabihin kay Alan ang totoo kaya lang natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Naisip ko, baka yun pa ang maging mitsa sa pagtatapos ng pagkakaibigan namin. Nahiya rin kasi akong paalisin siya dahil baka isumbat din niya ang mga nagawa niya nung college kami. Alam ko naman na wala akong may sasagot doon. Bumalik na ako muli sa bahay, pero wala pa rin akong naisip na solusyon kung paano mapapaalis si Alan. Sa ngayon ay nakatira pa rin si Alan sa bahay at mas lumala ang sitwasyon. Dumoble ang bayarin sa kuryente dahil 24/7 na ang aircon niya. Hindi ko na siya halos nakikitang lumalabas ng kwarto niya pero narinig ko na naglalaro siya ng video game.
Mukhang nakabili na siya at naiinis ako dahil di man lang niya naisip na abutan ako ng pera samantalang may pambili siya. Baka pwedeng makahingi ng tulong sa inyong lahat kung anong yung magandang dahilan para mapaalis si Alan sa bahay. Yun sanang hindi na masyadong uusisain ng maraming tanong. Yun bang siya na mismo ang tatahimik at papayag sa gusto ko? Okay naman ang pinayo ni Cecil. Kaya lang mas gusto ko sana yung di na kailangang makipagtalo pa. Kahinaan ko ang konfrontasyon at baka mas lalo lang lumala ang sitwasyon kapag di ko pa rin siya nakumbinsing umalis. Maraming salamat sa mga tutulong sa akin. Hanggang dito na lang po ang aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Oliver.